Breaking news mga kabayan, US State Department inaprubahan na ang pagbebenta sa Japan Air Force ng mga advanced medium-range air-to-air missiles na nagkakahalaga na $3.64 billion. Pangalawang breaking news, monster ship ng China nasa Zambales na. Pangatlong breaking news, India umayaw sa BRICS currency. Mas pipiliin pa din ng India ang US dollar. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang miyembro ng BRICS na India ay nananatiling skeptical sa common BRICS currency kung saan nagsasite ng risk sa pag-alienate ng global trade ties sa US. Nais ng mga leading import and export businesses sa India at sa mga nakastation sa US na panatilihing intact ang US dollar. Ang mga Indian businesses ay maingat na ngayon sa pagtanggap ng isang common currency dahil nanganganib itong makagambala sa normal na daloy ng komersyo. Ang evolving framework ng BRICS Alliance ay gumagalaw patungo sa pagbuo ng isang bagong common currency para sa kalakalan. Hinahamon nito ang global economic system, ngunit ang pagsulong sa isang common currency ay karaniwang ginagawa ng China at Russia. Nababahala naman ang mga Indian businesses na ang pinaplanong common currency ng BRICS ay maaaring magbigay ng kapangyarihan sa China na lilikha ng malaking impluensya sa ekonomiya nito. Ang mga negosyo sa India ay nangangailangan ng US dollar upang makasurvive dahil ang currency na ito ang nagpo-provide ng security sa panahon ng economic turbulence. Sinasabing ang China at Russia lamang ang makikinabang sa BRICS currency na ito. Magiging stepping stone daw ito sa pagpapalakas pa ng dalawang bansa sa kanilang global dominance agenda. Sa kabilang banda, kailangan ng India ang dolyar dahil ito ay may malapit na kaugnayan sa US sa pamamagitan ng IT, banking at mga trade sectors. Ang robust GDP nito ay nangangailangan ng suporta ng US dollar dahil ang Indian rupee ay bumabagsak sa mga new lows. Ang new BRICS common currency ay maaaring makabawas sa mga prospect ng India na maging pangatlo sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ayon naman sa Foreign Minister ng India na si Jai Shankar, ang bansa daw ay hindi against sa dolyar. Nilinaw niya na ang India ay makikipagtulungan sa US at hindi nito sisirain ang mga prospect ng dolyar. Sa makatuwid, maaaring tutulan ng India ang pagbuo ng isang new BRICS common currency dahil ang ideya ay hindi angkop sa pang-ekonomiyang agenda nito. Samantala, sa iba pang mga balita, inaprubahan ng US State Department ang posibleng FMS o Foreign Military Sale ng AIM-120D3 at AIM-120C8 AIMRAAM o Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles at mga related equipment sa Japan. Ang FMS ay tinatayang nagkakahalaga ng $3.64 billion at inabisuhan ng Defense Security Cooperation Agency ang Kongreso tungkol sa posibleng pagbebenta nito noong January 2 ngayong taon. Nagsumite ang gobyerno ng Japan ng kahilingan na bumili ng halos 1,200 na AIM-120 AIMRAAM sa parehong variant nito na C8 at D3 kasama ang mga associated equipment and services. Bukod pa rito, kasama rin sa request ang 20 na AIM-120 D3 guidance sections na may mga advanced features sa pag-navigate gaya ng Selective Availability Anti-Spoofing Module o M-Code Precision Positioning at hanggang 4 na AIM-120C8 guidance sections. Ang request ay nag-extend din sa mga non-major defense equipment item, kabilang ang mga propulsion system ng AIMRAAM, warhead, AIM-120 captive air training missiles, missile container, at electronic spare control sections. Bukod pa rito, kabilang din ang Common Munitions Built-in Test Reprogramming Equipment, ADU-891 Adapter Group Test Sets, Munition Support Equipment, Spare and Repair Parts, Consumables, Accessories at Repair and Return Services.
Ang bagong FMS na ito ay dumating halos eksaktong 2 taon pagkatapos ng pag-aproba ng isang separate purchase ng AIM-120C8 ng Japan na naganap noong Disyembre ng 2023. Ang kontratang iyon ay may estimated cost na $224 million at may kasamang tender para sa 120 na AIM-128S kasama ng 3 guidance sections at mga aforementioned MDEs. Ang hakbang na ito ay magpapalakas sa deterrence ng Japan laban sa mga banta sa East Asian region tulad ng North Korea, Russia at China. Sa iba pang mga balita, ang Philippine Coast Guard ay nagmumonitor ng Chinese Coast Guard vessel 5901 o kilala din sa tawag na monster ship matapos itong madetect sa Capones Island sa Zambales noong Sabado. Sa update noong gabi ng Sabado, sinabi ni Commodore J. Tariela, PCG spokesperson para sa West Philippine Sea, na ang Coast Guard daw ay nag-deploy ng BRP Cabra at 2 aircraft matapos nilang madetect sa 54 nautical miles mula sa Capones Island ang nasabing monster ship. Sinasabing ang nakadetect dito ay ang Dark Vessel Detection System na nagmula sa Canada. Kinumpirma ng PCG ang presensya ng monster ship ng China noong hapon ng Sabado, maging ang ipinadalang BRP Cabra at aircraft na patuloy na nagcha-challenge sa presensya ng Chinese Coast Guard, na nag-i-emphasize naman sa nasabing operasyon sa loob ng EEZ ng Pilipinas na nakabatay sa Philippine Maritime Zone Law at UNCLOS. Noong gabi naman ng Sabado, minomonitor ng BRP Cabra ang CCG 5901 na nasa 85 nautical miles mula sa Zambales at sinasabing patungo na ito sa west. Nagbagsakan ang pandaigdigang merkado. Ang mga ekonomiya, lokal man o international, ay nasa krisis. Tumigil na ang pakikipagtulungan ng mga nangungunang bansa sa mundo. Ang mga puwersang militar ay nasa mataas na alerto sa buong mundo. Ang mga ruta ng kalakalan ay na-block. Ang mga parusa ay ipinatupad. Ang mga makasariling patakaran sa dayuhan ay ipinasasatupad. Ang mga bagay na dating tila imposible sa modernong panahon ng teknolohikal na komunikasyon at maayos na pakikipagkalakalan ay nangyari na. Bumagsak na ang globalisasyon. Ayon kay Moimir Hampa, isang ekonomistang bankero at commentator mula sa Czech Republic, pagkatapos ng 3 dekada ng bukas at kooperatibong kalakaran, ang mundo ay nahahati na sa mga tinatawag na hostile blocks. Ngunit bakit? Ano ang nangyari? Ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya sa nakalipas na 30 taon ay naglatag ng mga pundasyon para sa isang mas global na mundo. Partikular na ang internet ay nagkonekta sa mga tao sa bawat sulok ng mundo sa isang paraan na tila imposible pa noong simula ng bagong milenyo kung kailan maraming mga pagsulong ang nagawa. AI, mga mobile phone, teknolohiyang 4G at 5G, blockchain, cryptocurrency, mga network ng logistikong kargamento, ang malawakang migrasyon at paggalaw ng mga tao, at ang pagbabahagi ng kaalaman sa malawak at walang kapantay na antas. Kasabay ng mga pagsulong na ito, dumating ang iba't ibang pagbabago, hindi lamang sa paraan ng pakikipagnegosyo ng mundo sa isa't isa, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Subalit, ang mabilis na pag-unlad sa anumang sektor ng lipunan ay nagbubunga ng maraming komplikadong hamon. At kung paano nag-aangkop ang mga tao sa mga pagbabagong ito ang pinakamahalaga. Tulad ng sinabi ni Jared Diamond, isang Amerikanong scientist, historian at writer, sa isang panayam sa Sierra Magazine noong 2005, ang teknolohiya ay nagdudulot ng mga problema, gayon din ang solusyon sa mga problema. Ang teknolohiya ay nangangahulugan ng mas mataas na kapangyarihan, kaya't mayroon tayong mga pandaigdigang suliranin na kinakaharap ngayon. Ngunit bago tayo magpatuloy, dapat nating itanong sa ating mga sarili ang mga sumusunod na katanungan. Bakit ito bumagsak? At bakit kailangan nating mag-ingat sa kung anumang hindi maiiwasang papalit dito? Upang masagot ang mga tanong na ito, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Ayon sa National Geographic, ang globalisasyon ay kung paano ginawang mas konektado
at magkakasalalay ang mundo sa pamamagitan ng kalakalan at teknolohiya, kung saan ang mga ideya, kaalaman, impormasyon, kalakal at serbisyo ay kumalat sa buong mundo. Sa larangan ng negosyo, ang terminong ito ay sumasaklaw sa pinagsamang mga ekonomiya, malayang kalakalan at malayang daloy ng kapital sa pagitan ng mga bansa at madaling pag-access sa mga banyagang mapagkukunan. Kabilang ang mga pamilihan ng paggawa upang makamit ang pinakamataas na benepisyo para sa kapakanan ng mga mamamayan sa buong mundo. Para sa marami, ang globalisasyon ay maaaring parang isang medyo bagong konsepto at sa mas malawak na pananaw, tiyak na ganun nga o ito nga ang tao na binibigyang kredito sa paglikha ng terminong ito. Ang ipinanganak sa Alemanya na Amerikanong ekonomista na si Theodore Levitt ay nagawa ito noong 1983 sa isang artikulong pinamagatang The Globalization of Markets. Ngunit sa katotohanan, ang mga ugat ng globalisasyon ay maaaring masundan hanggang sa Silk Road, isang sinaunang network ng mga ruta ng kalakalan sa China, gitnang Asya at Mediterranean na ginamit sa pagitan ng 50 BCE at 250 CE. Maaari rin nating banggitin ang rebolusyong pang-industriya bilang isa pang salik sa kilusan ng globalisasyon. Ngunit ang pagbagsak ng Unyong Sobyet ay may malaking epekto. Dahil sa makasaysayang pangyayari noong 1989 nang ang napakaraming ideological at geographical barriers na mga hadlang na humahadlang sa pandaigdigang kooperasyon ay naglaho. Doon nagsimulang umunlad ang tunay na globalisasyon. Ngayon, ang mga benepisyo ng globalisasyon ay malinaw. Ang pandaigdigang kumpanya sa pagkuha ng mga empleyado na Horizons noong August 2022 ay nagbanggit ng mga sumusunod na potensyal na positibong aspeto. Mas malawak na pagpipilian, mas mataas na kalidad ng mga produkto, healthy competitions, mga economies of scale, kakayahang gumalaw ng mga manggagawa, mas mataas na daloy ng kapital, at mas mahusay na ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Lalo na para sa mga negosyo, sinabi nila na maaring makinabang ito mula sa pagtitipid ng gastos, internasyonal na pangangalap ng mga tauhan, at pagsasamantala sa mga tiyak na pagkakataon sa merkado para sa mga produkto at serbisyo. Pati na rin ang pagpapalawak sa ibang mga bansa na tumutulong na ipamahagi ang mga panganib na kaugnay ng pabago-bago o bumabagsak na mga merkado sa buong mundo, na lahat ay tunog na walang alinlangan na positibong mga pagsulong. Sino ang hindi gugustuhin ng mas maraming pagpipilian, mas magagandang produkto at serbisyo, at mga pagkakataon upang maglakbay at umunlad sa personal at profesional na aspeto? Ngunit ito ay sumasaklaw lamang sa ibabaw ng isyu. Sa lahat ng magagandang bagay at positibong aspeto na nauugnay sa globalisasyon, mayroong isang mas madilim na realidad na maaaring masundan hanggang sa mga naunang mga ngalakal na nagpapalit ng kanilang mga kalakal sa kahabaan ng Silk Road. Kung itatanong natin kung bakit maaaring ituring na masama ang globalisasyon, ang pinakamalinaw na sagot sa tanong na iyon ay hindi kasing komplikado ng inaakala. Mga alitan sa kalakalan, halos bawat malaking tunggalian bago o pagkatapos ng rebolusyong industrial ay maaaring direktang o dituwirang masundan pabalik sa mga alitan sa kalakalan. Maging ito man ang mga Opium Wars noong kalagitnaan ng 1800s, ang Banana Wars mula huling bahagi ng 1800s hanggang kalagitnaan ng 1900s, ang mga unang dalawang digmaang pandaigdig hanggang sa mas modernong mga geopolitikal na tunggalian na nakatuon sa likas na yaman tulad ng mga oil fields sa Iraq. Ang mga makapangyarihang bansa ay handang makipagdigmaan upang protektahan ang kanilang sariling mga interes sa ekonomiya. Ito ang dahilan kung bakit delikado ang globalisasyon at kung bakit may ilang mga pamahalaan na nagpatupad ng mga proteksyonistang patakaran na sumasalungat sa diwa ng pandaigdigang kooperasyon. Tingnan natin ang ilang mas modernong halimbawa. Maraming magsasabi na ito ay dahil sa kamakailan at medyo may katagalan ng kasaysayan na nagpapatunay na ang Taiwan ay minsang itinuring na bahagi ng teritoryo ng China. Sa katunayan, maaari kang makahanap
ng ilang kapani-paniwalang dahilan na sumusuporta sa pahayag na iyon. Pinakakilalang halimbawa, ayon sa ilang makasaysayang sanggunian, ang Taiwan ay nasa ilalim ng pamamahala ng China mula pa noong ika-17th century. Simula noon, ang Taiwan ay sinakop na ng Japan, napasa ilalim sa pamamahala ni Mao Zedong, at sa wakas ay idineklara ang kalayaan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kung ang opisyal na pamamahala ng Republic of China ay patuloy pa ring ipinapataw sa bansa hanggang ngayon, may mga iba na magtuturo sa mga industrial at teknolohikal na kakayahan ng Taiwan bilang tunay na mga puwersa sa likod ng posibleng pagsalakay. Ang pangunahing dahilan, ang Taiwan ang nangungunang tagagawa ng semiconductors sa buong mundo. Pero ano nga ba ang semiconductors at bakit mahalaga sila sa isang talakayan tungkol sa globalisasyon? Mahalaga sila dahil ang semiconductors ay pangunahing bahagi ng halos lahat ng elektronikong aparato na ginagamit mo araw-araw. Maging ito man ay ang iyong smartphone, tablet, laptop o kahit ang brake sensor sa iyong kotse, wala sa mga ito ang gagana ng walang semiconductor. Ayon sa CNBC, simula noong 2021, ang Taiwan ang nagdomina sa paggawa ng semiconductors na bumubuo ng higit sa 60% ng kabuuang kita ng pandaigdigang foundry noong nakaraang taon. Kung makukuha ng China ang base ng semiconductor manufacturing ng Taiwan, magkakaroon ito ng malaking kalamangan sa pandaigdigang entablado. At ito ay napansin ng iba pang malalaking manlalaro sa pandaigdigang eksena. Bilang isang matagal ng kaalyado ng Taiwan, kamakailan ay nagbukas ang US ng 4 na bagong base militar sa Pilipinas, malapit sa Taiwan at South China Sea. Kung iko-consider man ng Administrasyong Biden ang direktang military intervention na maaaring magdulot ng potensyal na tunggalian laban sa China dahil sa Taiwan at ang malaking merkado nito ng semiconductors ay isa pang usapin. Ngunit hindi maitatanggi na ito ay isang matapang na hakbang sa global geopolitical chessboard. Pagkatapos, mayroon ding mga aligasyon na sinubukan ng Russia na impluwensyahan ang kinalabasan ng kampanya ng halalan ng US noong 2016 at ang midterm elections noong 2018. Ngunit paano ito naging posible? Paano makakaapekto ang isang bansa sa elektorado ng ibang bansa? Sa pamamagitan ng internet, partikular na ng social media, mga karaniwang channels ng global communication na may kakayahang paglapitin ang mga tao, ngunit maaari ring paghiwalayin. Ayon sa isang ulat ng CNN noong October 2018, ang Russian oligarch na si Evgeny Prigozhin at ang kanyang mga kumpanya ay naglaan ng napakalaking $35 million na budget upang guluhin ang dalawang kampanya. Ayon sa mga taga-usig sa isang reklamo kriminal na isinampa laban kay Prigozhin at sa Eastern District ng Virginia, ang sabwatan ay may strategical goal na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin na maghasik ng pagkakawatak-watak at alitan sa sistemang pampulitika ng US. Ang mga taktika ay makabago at iba-iba na ang layunin ay impluwensyahan ang mga trend ng mga botante. Ayon sa mga alegasyon, ang milyon-milyon ni Prigozhin ay nagbigay kakayahan sa mga Ruso na bumili ng mga serbisyo ng pagsusuri sa social media, mag-secure ng mga puwang sa internet at mga pangalan ng domain, maglagay ng mga online advertisements, at magdaos ng mga political rallies at protesta sa US. Itinarget nila ang mga political figures na ang mga pananaw at patakaran ay inaakalang salungat sa interes ng Russia sa pandaigdigang entablado. At huwag magkakamali, maaaring si Prigozhin ang opisyal na inakusahan dahil sa kanyang mga aksyon, ngunit walang duda kung sino ang nag-endorso ng buong kampanya. Walang alinman sa dalawang nabanggit na halimbawa ang magiging posible kung wala ang globalisasyon, at doon matatagpuan ang puso ng problema at ang dahilan kung bakit nakatakdang bumagsak ang globalisasyon. Sa maling mga kamay, ang mga teknolohikal na pagsulong na maaaring magdulot ng mas malaking pagkakaisa at kasaganaan ay maaari ding magamit para sa kabaligtarang layunin. Hindi para sa kolektibong kabutihan, kundi upang itaguyod ang interes ng isang negosyo o bansa sa kapinsalaan ng lahat ng iba pa.
Tingnan natin ang isang ganap na hipotetikal na halimbawa na maaaring mas malapit sa ating sitwasyon. Ipagpalagay na kailangan ng iyong kumpanya ng isang partikular na likas na yaman upang makagawa ng mga produkto. Sa isang pandaigdigang ekonomiya, maaari mo itong kunin mula sa isang bansa sa kabilang panig ng mundo sa mas mababang halaga kaysa sa iyong sariling bansa. Ang pagpipilian ay malinaw. Pumasok ka sa isang kasunduan sa isang dayuhang kasosyo. Nakalatag na ngayon ang mga komunikasyon at supply chain. At kahit na maaaring kailanganin mong maghintay ng kaunti para sa paghahatid, ang mga paunang pagtitipid ay malaki. Ganito rin ang nangyayari sa mga supermarket chain. Maaari silang bumili ng mga produkto mula sa iba't ibang bansa na libu-libong milya ang layo, na mas mura kaysa sa pagbili mula sa mga lokal na supplier. Walang lugar kung saan ito naramdaman ng higit na nakakasira kundi sa industriya ng paggawaan ng gatas sa UK.